Sumigaw ang mga estudyante ng klase F na ibagsak ang chief ng klase C. Sumigaw sila na sumugod at nagmadali kay Lin Huey mula sa lahat ng direksyon. Si Lin Huey ay nakatayong hindi gumagalaw at mahina ang ngumiti. Sinabi niya na ang sabay-sabay na pagdating nila sa kanya ay eksaktong inaasahan niya. Isang estudyante ang unang nakarating sa kanya at naghagis ng atake diretso sa kanyang mukha. Madaling yumuko si Lin Huey sa ilalim ng atake. Hinawakan niya ang estudyante at maayos na ibinaligtad ito sa kanyang likuran. Ang estudyante ay bumagsak ng marahas sa lupa. Lumikha ng isang maliwanag na dilaw na kidlat at nag-iiwan ng ulap ng alikabok. Kaagad pagkatapos ng pagbagsak, isang babae ang tumalon ng mataas sa hangin. Itinaas niya ang kanyang binti upang maghatid ng pababang sipa. Ngunit si Lin Huey ay tumingala lamang sa kanya at tinamaan siya ng diretso sa tiyan ng isang malakas na atake. Ang babae ay nagsuka dahil sa mabigat na hampas. Siya ay nagmukhang nagulat at minura na ang bilis niya ay napakabilis. Sa observation room, ang scoreboard ay nag-update upang ipakita ang klase C na nangunguna na may 55 puntos laban sa 31 puntos ng klase F. Ipinakuyom ni Guro Lee Jingru ang kanyang kamao sa pagkabigo at tinanong si Guro Wu kung sino nga ba si Lin Huey. Uminom si Guro Wu ng isang higop mula sa kanyang bughaw na tasa at ngumisi ng may pagmamalaki. Sinabi niya na ang kanyang alaala ay hindi na gaya ng dati at nakalimutan niyang banggitin ito. Ibinunyag niya na tinalo ni Lin Huey si Wu Jixing sa tournament at siya na ngayon ang bagong chief ng klase C. Bumalik sa labas, biglang dumilim ang langit, nagtaka ang isang estudyante kung bakit biglang dumilim. Isang malakas na nakakatakot na alulong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Tumingin si Luyak Ian sa paligid ng may nag-aalalang ekspresyon. Ang kanyang babaeng kasamahan na may blonde na buhok ay nagmukhang kinakabahan at nagtanong kung ito ang halimaw. Agad na sumigaw si Luyak Ian para sa lahat na tumigil. Nagtanong ang isang estudyante kung bakit sila tumitigil at inamin niya na hindi nila kayang talunin si Lin Huey. Nagtanong ang isa pang estudyante kung sila ay umaatres. Kinumpirma ni Luyak Ian ito at inutusan ng lahat na tumakbo ngayon na ang natitirang mga estudyante ng klase F ay mabilis na lumingon at tumakbo ng nagpapanik. Pinanood sila ni Lin Huey na tumatakas at sinabing hindi nila siya malalagpasan kahit may 8 paa pa sila. Tinitigan ni Lin Huey ang lobo at napagtantong ang bloodthirsty Asher Wolf ay sa wakas ay lumitaw na. Naunawaan niya na ang halimaw ang tunay na dahilan kung bakit tumatakbo ang ibang mga estudyante. Ang mga estudyante ng klase F ay patuloy na tumatakbo sa madilim na kagubatan. Napansin ng isang lalaking estudyante na ang bloodthirsty Asher Wolf ay talagang lumitaw. Sinabi niya alam niyang hindi uutusan ng kanilang chief ang pag-atres dahil lamang sa hindi nila kayang manalo sa isang laban. Ipinaliwanag ni Luyak Ian ang kanyang plano, sinabing kahit gaano kalakas si Lin Huey, hindi niya kayang talunin ang lobo ng mag-isa. Idinagdag niya na hanggat hindi umabot sa 70 puntos ang klase C, ang laban ay magtatapos sa tabla at hindi matatalo ang klase F. Inutusan niya ang kanyang squad na tumungo sa gilid ng bundok upang harangin ang mga reinforcements ng klase C. Ang squad ay tumalon sa isang malaking agwat sa lupain. Sa observation room, si Guro Lee Jingru ay ngumiti ng may kumpiyansa. Pinuri niya ang estratehiya ni Luyak Ian, napansin na alam ng kanyang chief ang eksaktong gagawin. Sinabi niya kay Guro Wu na imposible para kay Lin Huey na patayin ang lobo ng mag-isa at ipinahayag na matatalo ang klase C. Si Guro Wu ay pinawisan at nagmukhang stressed, ngunit galit niyang sinabi sa kanya na huwag magsalita ng maaga dahil kahit ano ay maaaring mangyari. Bumalik sa kagubatan, sina Fang Wen, siya, at ang kanilang squad ng klase C ay mabilis na tumakbo patungo sa bundok. Sumigaw si Fang Wen na lumitaw na ang lobo at kailangan nilang magmadali upang tulungan si Lin Huey. Biglang, isang malaking ulap ng alikabok ang pumutok sa harap nila, na nagpilit sa kanila na huminto. Habang kumakalat ang usok, sina Luyak Ian at ang kanyang mga kasamahan sa klase F ay humakbang upang harangan ang kanilang daan. Ngumisi si Luyak Ian at tinanong kung nandyan sila upang suportahan si Lin Huey. Sinabi niya sa kanila na masama ang kapalaran at huli na sila dahil ang kanilang mga kalaban ngayon ay ang klase F. Biglang, ang isa sa mga babae ng klase F ay marahas na tinamaan sa mukha ng isang malakas na puwersa, nagpabalik sa kanya sa hangin. Ang napakalaking impact ay lumikha ng isang higanteng ulap ng alikabok. Si Xia at Fang Wen ay nanood ng may sindak habang ang isang higanteng paa ay yumapak sa lupa. Sumigaw ang isang estudyante na ang sitwasyon ay nakakatakot. Isang napakalaking lobo ang namamayani sa maliliit na estudyante na may kumikinang na pulang mata at isang malaking peklat na hugis krus sa kanyang noo.
Sumigaw ang isa pang estudyante para sa tulong, nagpanik ang isa sa kanila. Itinuro na kahit ang kanilang chief ay halos natamba sa isang hampas lamang at nagtanong kung ano ang kanilang gagawin. Isang estudyante ang umiyak, nagtataka kung mamamatay sila roon. Sa observation room, si Guru Lee Jingru ay labis na pinapawisan at nagmukhang lubos na takot. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na sinabi ng paaralan na ang bloodthirsty Asher Wolf na ito ay isang juvenile lamang at ang mga estudyante ay hindi masasapanganib. Si Guru Wu ay nagmukhang parehong nagpanik at pinawisan, sumigaw siya na nakalimutan niya na kabilugan ng buwan ngayong gabi, na magiging sanhi ng pagkabaliw ng lobo. Ang dalawang guro ay agad na lumingon at tumakbo patungo sa labasan. Sumigaw si Guru Wu na dapat silang magmadali upang iligtas ang mga estudyante. Bumalik sa arena, ang baliw na lobo ay yumalulong ng malakas. Sumigaw ang isang estudyante ng pangalan ni Fang Wen sa pagpanik habang ang higanteng halimaw ay sumugod pasulong na nakabuka ang kanyang panga. Biglang, isang estudyante ang tumalon sa hangin at naghatid ng isang malakas na sipa diretso sa gilid ng mukha ng lobo, lumikha ng isang maliwanag na kidlat ng liwanag habang ang isa pang estudyante ay mabilis na umilag sa ilalim. Lumapag si Guru Wu sa larangan ng digmaan, siya ay nakatayo sa harap ng mga estudyante ng defensive at sumigaw sa lobo. Tinanong kung paano ito ng ahas nasaktan ang kanyang mga estudyante. Sinabi niya sa mga estudyante na huwag matakot dahil nandito ang kanilang guro. Ang mga estudyante ay nanood ng may pagkamangha, at isa ang sumigaw na napakalakas ni Guru Wu. Tumalon si Guru Wu sa hangin at naghatid ng isang malakas na flying kick diretso sa gilid ng mukha ng higanteng lobo. Ang isa pang estudyante ay namangha, nagtataka kung anong uri ng pagsasanay ang kailangan upang maging kasing lakas ni Guru Wu. Ang lobo ay itinulak pabalik ng hampas, ngunit lumapag sa kanyang mga paa. Ito ay umungol ng agresibo at nagsimulang tumakbo sa mga batong hagdan patungo sa tuktok ng bundok. Nagpanik ang isang estudyante, sumisigaw na ang lobo ay papunta sa tuktok ng bundok at si Lin Hui ay nandoon pa rin ng mag-isa. Si Guru Lee Jingru ay nagmukhang determinado at sinabing susundan niya ito. Pinigilan siya ni Guru Wu, ipinaliwanag na hindi niya kaya. Sinabi niya sa kanya na ang mga estudyante ay sugatan o walang malay, kaya dapat niya silang ihatid agad sa klinik ng paaralan. Si Guru Lee ay nagmukhang nag-aalala at nagtanong tungkol kay Lin Hui. Itinuro na ang lobo ay nag-berserk at walang paraan na kaya niya itong hawakan. Sumagot si Guru Wu na ang pagligtas sa mga estudyante ang prioridad at sinabing siya na lamang ang titingin kay Lin Hui. Sa loob ng madilim na kagubatan, si Lin Hui ay nakatayong mahinahon sa gitna ng mga puno. Ngumiti siya at sinabing sa wakas ay natagpuan na niya ang halimaw. Pinaganya ni Lin Hui ang kanyang maliwanag na bughaw na aura at nakatayong lubos na hindi natitinag habang ang napakalaking bloodthirsty Asher Wolf ay namamayani sa kanya at umuungal. Ang higanteng lobo ay sumasabak ang kanyang mga panga sa isang kumikinang na bughaw na globo ng enerhiya na nagpoprotekta kay Lin Hui. Si Lin Hui ay lumapag sa basag na lupa sa isang nakayukong posisyon. Napapalibutan ng kanyang maliwanag na bughaw na aura, tumingala siya sa napakalaking halimaw at sinabing nagulat siya na ito ay talagang nag-berserk. Napansin na ito ay nagiging kawili-wili. Isang digital screen ang lumitaw na may notification na nagsasaad na ang hunter mode ay na-activate. Ang lobo ay sumugod pasulong, ngunit si Lin Hui ay naghanda upang kumilos. Isang grid overlay ang lumitaw, na nagpapahiwatig na ang bullet time ay na-activate. Si Lin Hui ay kumilos ng mabagal, madaling lumutang papalayo sa kagat ng lobo, tumingin siya sa mabagal na gumagalaw na halimaw at sinabing akala niya ito ay mabilis. Ngunit ito ay gumagapang lamang na parang pagong. Si Lin Hui ay tumalon ng mataas sa hangin, naghatid siya ng isang malakas na spinning kick na binalot ng matalim na bughaw na enerhiya. Tinamaan ang higanteng lobo at pinabagsak ito ng malakas sa lupa habang ang mga bato ay lumilipad sa lahat ng dako.